Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. At ngayon po ang ating pong pag-uusapan ay ito pong nalalapit. Sobrang lapit na. Very soon. Soonest. Na pagpapahuli dito po sa mga kasabwat ni Digong at nako, mukhang may senador na mababawas po sa 24 senador sa Senado ngayon. Nako, ito po ang balita ng GMA. Pakinggan po natin itong si Attorney Conti. Ayan, at itong kanyang mga hinala sa paparating na araw. Siguraduhin namin makukonvict namin siya sa pinakamalalakas na insidente o kaso. Sa isinapublikong dokumento, hindi binanggit o kaya na may tinakpan o redacted ang mga kasabwat umano ni Duterte. Pero inilarawan sila bilang galing sa Davao City at itinalaga sa high-level national position na maging presidente si Duterte. Nagtatag umano sila ng network kabilang ang mga mula sa PNP, PDEA, NBI at Bureau of Corrections kasama ang mga hitman. Posibleng isyuhan sila ng ICC ng warrant of arrest ayon kay Attorney Gilbert Andres, isang ICC accredited lawyer na tumutulong din sa mga biktima. Parang there are 21 names, Kung tingnan ko lang yung redact, Kaya siguro tabayan pa natin, mayroon pa pong mga pangalan na ilalabas eventually. Bagamat niredact o tinakpan ang pangalan ng mga umano'y kasabwat, may lumusot na isang De La Rosa na siya umanong nangakong agad na ipatutupad ang pinalawak na bersyon ng Davao Model o drug campaign ng Davao City. Sabi niya umano, kung may manlalaban ay gaganti ang pulis at kung walang manlaban, pipilitin nilang manlaban ang mga ito. Nabanggit din sa dokumentong isang agire na nagsabi umanong papatayin ang mga drug lords. Bagamat di sila pinangalanan, ayon kay Conti, malamang ang De La Rosa ay si ngayoy Senador Bato de la Rosa na dating Davao City Police Chief bago naging PNP Chief at siyang nagpatupad ng Duterte Drug War. Nabanggit din ni Conti ang Justice Secretary. Tangi si Vitaliano Aguirre II ang agireng naging Justice Secretary ni Duterte. Malinaw na inilalatag na si Bato de la Rosa ay co-perpetrator kasama ni Duterte. If you read between the lines, ang dami parang pinatutungkulan. NBI Chief, PDEA Chief, Secretary of Justice, IAS at saka NAPOLCOM. Itinanggi ni Aguirre na sinabi niya ang mga pahayag na ito. Hindi raw ito totoo at hindi raw niya isusulong ang extrajudicial killings. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni De La Rosa at maging ang kampo ni Duterte. Para sa GMA Integrated News. Ayan na nga ba ang sinasabi ko. Malapit na po. At itong mga kasabwat ni Digong, nako, sigurado po na mayroon pong lalabas na warrant of arrest. Alam niyo po, nito nga nagpalit po ng Senate President. Hindi na si Chis Escudero at si Tito Soto na ang ating Senate President. Naniniwala ako na hindi po kukup-kupin ng Senado itong si Bato. Hindi katulad ni Chis Escudero na tingin ko babakuran itong si Bato de la Rosa at hindi po ito isusuko sa kahit sino man na magtatangka na hulihin ito habang ang ito po ay mayroong sesyon o ito po ay nasa Senado, may meeting. Tingin ko po hindi po yan nahayaan na mahuli. Pero dito kay Tito Soto, patas po yan So, kapag meron kang nagawang mali, meron kang kasalanan sa batas, at meron kang warrant of arrest, talagang isusuko ka niyan. Hindi ka po protectionan yan. Diba? Katulad nga ngayon, nakikita natin na meron pong mga senador na nasasangkot sa mga flood control project scams, anomaly, ghost projects. Nako, hindi po kinukonsinti yan ng Senado. Hindi katulad nung panahon ni Chis Escudero. Kaya po eto, ako'y medyo parang na-excite dahil nga po kaabang-abang ang mga mangyayari sa tagpong ito. Dahil alam naman natin si Bato de la Rosa, talagang pinagmamalaki po niya yan.
Pinagkakapitagan po niya yung Oplan Tokhang na ginawa po nila sa Davao City, especially nung panahon ni Sara Duterte, at yan ay isa sa mga naging reklamo din, o pinagbabasehan dyan po sa ICC. Pinagmamalaki nila yan na talagang nagawa nila yung Oplan Tokhang. Ngayon, ipagmamalaki pa kaya yan ni Bato de la Rosa at willing kaya siyang sumama sa mga tao, Interpol o NBI na siguradong siya po ay huhulihin? Kung sakaling meron na pong warrant of arrest na darating dito sa atin? Diba? Ito pong Oplan Tokhang, ginawa nila to sa buong Pilipinas. Diba? At alam naman natin yan, PNP chief si Bato de la Rosa, from ano ba siya, parang general, biglang natalunan niya, 1-star general, biglang naging 4-star general. Diba? So, yan kaya mangyayari din. Deserving kaya na ito nga si Bato de la Rosa ay masasabi nating PNP chief natin nung panahon ni Digong. Kaya lang po ang pinroteksyonan nito ay si Digong, hindi po ang taong bayan. Oo nga, at siya ay kaalyado, oo nga, at siya ay pulis ng mamamayan, pero di ba? Meron po siyang mga nagawa din na kamalian. Katulad na nga lang yan, yung nangyari dito kay Rolando Espinosa ba yun? Di ba? Naku po, siniwalat ni Kerwin Espinosa yan kung ano ang nangyari dyan di ba? Pati si Kerwin, di ba? Binawi niya ang kanyang mga statement at ito nga po ay kumbaga inilaglag niya si Bato na ito daw po ang nananakot sa kanya para ituro itong si Laila de Lima sa usapin ng pulburon. Kaya ngayon po, nung napanood ko tong balita na ito, medyo alam nyo, eto na yun ito na talaga yung realidad ng buhay ng mga pro Duterte, DDS at mga kakampi ni Digong. Nakipagkaisa sila, nakipag-collaboration sila sa masamang tao. So ang kapalit niyan, di ba, may pagbabayaran ka talaga. Hindi ka makakaligtas diyan. Di ba? So sana nga magkatotoo itong sinasabi na ito ng ating yung napanood natin sa video na mayroon po mga magbabayad na mga co-perpetrators nitong si Digong at parurusahan sila, di ba? Swerte pa rin po dahil mayroon pong due process. Hindi po katulad nung panahon ni Digong na walang due process, di ba? Walang search warrant kapag pinasok ang bahay, walang warrant of arrest kapag hinuhuli ang mga pinagsususpetsahan. Diba? Ngayon po, paswerte pa rin si Bato de la Rosa dahil meron pong due process. Kaya lang, itong due process na ito, tingin ko mangyayari doon sa ICC at hindi na po dito sa atin. Yan ang maling-mali na ginawa nitong si Digong noong hindi na po tayo naging miyembro ng ICC. Umalis tayo di ba? Sayang. Actually, ito nga yung kanilang plano nitong nakarang September 21. Manggugulo sila, guguluhin ng mga peaceful rally. Tapos, di ba, kapag nagkagulo, nagkaroon ng mga matitinding pangyayari at magtatagumpay itong mga binayaran para manggulo sa Mendiola, sa Ayala Bridge, ite-take over nila ang Malacanang. At si Sara Duterte from Japan uuwi ng Pilipinas at siya na ang magiging nating presidente. Kaya lang po nabulilyaso. Bakit? Bukod sa ang mga binayaran po nila mga Gen Z na mga war freak lang at mga mga kumbaga mga naghahanap lang ng trip lang ang pagsama sa rally, hindi po sila talaga magtatagumpay. Kaya yung kanilang plano na agawin ng Malacanang at si Sara ang iupo. Para kapag po naiupo na si Sara, yung mga kaso dito sa missing sa Bungero, mawawala na. Harry Roque, makakauwi na. Mga flood control projects na scam at mga ghost projects, hindi na maiimbestigahan, ihihinto na. Yung mga
Alipores ni Digong hindi na mahuhuli ng Interpol or ng ICC. Especially, syempre, si Bato de la Rosa, si Bongo, at si Sara na siyang involved din po sa EJK doon sa Davao City noong siya ang mayor. At ang PNP doon, PNP chief ng Davao City ay si Bato de la Rosa. So lahat ng yan, mabubura, mawawala at marami pa pong iba. Baka pati Pogo bumalik, mga naparusahan sa Pogo ay hindi na po makukulong or hindi na po mapaparusahan. Dahil nga po, ang magiging presidente kung napaalis sa pwesto si PBBM ay walang iba kung hindi si Sara Duterte. Kaya lang nga po, failed na failed. Wala pong nangyari. Hindi po sila nagtagumpay. Kaya po, ang kanilang mga susunod na plano, madali na pong madedebunk. Bakit? Yun na po yung isa sa mga pinakamalaking attempt nila. Yung pong September 21. Biruin nyo, 1.4 million attempts. Dyan po sa mga government website. Tapos meron pa pong pangyayaring kaguluhan, yung mga rally. Habang sumisigaw sila ng Duterte, nakikipaglaban po sa mga PNP. Imagine niyo po yan, yung mga nabayaran. Ayon nga kaya Yorme, merong abogado at dating Pilipino Chekwa na politiko doon po sa Maynila. At nako, kilalang kilala po na malapit ito kay Digong. Itong mga nagfinance para po magkaroon ng kaguluhan at para po lahat ng mga kaso ng mga pro-Duterte. Pati na si Bantag. Pati na si Tebes. Mabasura na po lahat at happy-happy na naman ang mga pro-Duterte sa gobyerno. Kaya lang failed, di ba? Na itchapuera talaga mga DDS noong September 21. Kaya nga nakisal na lang sila sa EDSA Shrine. 'Di ba? Kaya po ito, tignan natin kung ano pa ang mga susunod nilang plano. Kasi nga po, talagang ito po nga napipintong paghuli sa mga co-perpetrators ni Digong ay magiging malaking sampal po ito. Malaking dagok po ito sa mga pro-Duterte kapag po nagkatotoo na. Kaya baka meron silang gawing mga matitinding bagay para po ang anito nila na si Sara Duterte ang maiupo po sa Malacanang. Pero syempre, hindi naman papayag ang ating gobyerno dyan. At hindi po papayag si PBBM na masira ang lahat ng kanyang mga nasimulan at yung kanyang pagiging patas kay ikay dating presidente, kay ikay mahirap, kay ikay mayaman, kay ikay makapangyarihan o ikay simpleng Pilipino lamang. Kapag ikaw ay lumabag sa batas, kailangan mo itong pagbayaran. So ano kaya ang mangyayari kaya Bato de la Rosa kapag habang may session, biglang meron pong dumarating na mga huhuli na kay Bato de la Rosa, o baka malay natin, baka pati vice presidente natin, masama din. Itong si Vitaliano Aguirre, kilalang kilala natin na talagang pro Duterte yan, baka po mahuli din dahil nga po mga co-perpetrators na sa 18 ay kailangan din pong magbayad sa kanilang mga kasalanan kasama ni Digong, di ba? Kumampis kasi sila doon kay Digong, di ba? Kung sila sana ang kinampihan nila mga kababayan natin, di sana wala silang problema ngayon. Kaya lang, kung hindi naman sila kakampi, kaya Digong, sigurado ko na kung hindi sila nakakulong ngayon, baka po pantay na ang kanilang mga talampakan. Diba? Ganyan ang style ni Digong. Yan ang legacy ni Digong. So, kaabang-abang po ito kung ano ang mga mangyayari. Tignan natin kung ano po ang mga gagawin ni Senator Bato de la Rosa para po hindi po magtagumpay ang ICC na mahuli siya at tignan din natin kung ano magiging aksyon ng ating gobyerno, ng NBI, ng Interpol Manila kung ito bang si Bato ay kanilang iuoblo o ito po ay hindi po dadamputin at baka hayaan na lang po na hindi hayaan kumbaga
makatakas ito. Tignan natin kung ano ang gagawin. Kasi oras naman talaga na makauwi ng Davao si Bato de la Rosa, napakahirap na po talagang mahuli dahil baluarte niya yan, di ba? Sana ay yung mga may intel at meron pa rin pong kumbaga connection kay Bato de la Rosa at sa PNP. Nako, sana 'di ba, bantayan para po maging successful ang napipinto na paghuli dito po sa mga co-perpetrators ni Digong dito sa Pilipinas. So, yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.